Bakit nga ba may mga channel na 1,000 views lang dati at ngayon meron na silang 1 million views? May sikreto ba? Or swerte sila? Ops, nagkakamali ka. May isang taong gumagawa neto at nagdi-decide. Ito ay walang iba kundi si YouTube algorithm. If isa kang content creator or aspiring content creator, small YouTuber, this video is for you. So, stop scrolling. Today, pag-uusapan nga natin kung sino nga ba si YouTube algorithm at paano nga ba siya gumagana. So, si YouTube algorithm ay system or artificial intelligence kung kanino niya papakita ang mga videos na ina-upload mo. Ilalagay ba niya sa homepage? Ilalagay ba niya yung video mo sa suggested videos? Or lalabas ka ba sa search? Para lang siyang matchmaker. Ikaw ang creator, ang viewers naman yung audience. At si algorithm ang taga-connect sa inyong dalawa. Ano ba yung goal niya? Ang goal niya ay hindi para pahirapan ka. Ang goal niya ay panatiliin ang views sa platform ng mas matagal. Kung ang video mo ay makakatulong sa ibang tao, may value ba ito, quality ba ito, at may kakayahan bang mag-stay yung mga audience mo sa video mo, well, ipupush ka ni YouTube algorithm. Paano ba siya gumagana? Bibigyan ko kaya ng simple explanation. Meron tayong tinatawag na CTR or yung click-through rate. Dito na papasok yung ilang tao ba yung nag-click sa video mo. Kahit gaano pa kaganda yung laman ng video mo, kung mahina yung thumbnail mo, yung title mo, at walang ka-curiosity yung title or yung thumbnail mo, wala pong manonood dyan. So, bagsak ang CTR natin at malaki yung chance na hindi na niya i-push yung video natin. Kasi dito na papasok yung audience retention. Gaano ba nag-i-stay yung mga tao dun sa video na in-upload mo? Hanggang 10 seconds lang ba sila? Or 3 seconds pa lang nag-i-skip na sila? Pagka ganon, hindi na na-ipupush yung video mo. Dito na rin pumapasok yung engagement. Kapag ka meron kang likes, may comments, may shares, at may nagsusubscribe, for sure, ipupush ka ni YouTube algorithm sa mga taong nasa homepage. Tandaan, mas maraming interaction, mas maraming push. So, ganun ka-importante si YouTube algorithm. Nag-i-stay ba sila sa YouTube after watching your videos or umaalis ba sila kaagad? Yan ang deeper level meaning ni YouTube algorithm. Bibigyan ko kayo ng 5 reasons bakit kailangan kilala mo nga si YouTube algorithm. Number 1, para hindi ka malito, bakit mababa yung views mo? Minsan, naiisip natin, pangit ba ako? Pangit ba yung video na gawa ko? Wala bang kakwenta-kwenta yung content ko? Pero minsan, hindi naman. Baka mahina yung hook mo, hindi clickable yung thumbnail, at mababa yung retention. To be honest, inaaral ko pa din to hanggang ngayon. Pag kilala mo na si algorithm, alam mo na yung aayusin mo. Kaya ngayon, ginagawa ko. Pangalawang reason bakit dapat natin siyang kilala. Kasi hindi tayo nakadepende sa swerte. Walang swerte-swerte dito sa YouTube. Strategy ang kailangan natin. Kung alam mo kung paano mag-isip si algorithm, alam mo kung kailan ka magpo-post, paano gumawa ng title, paano gumawa ng intro, ayan yung strategy. Hindi siya basta swerte lang. Dapat alam mo yung mga yan. Pangatlong reason, syempre, para ma-monetize yung YouTube channel mo. Kung ang goal mo ay 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours, mas mabilis kung optimize ka. Hindi ka basta-basta nag-upload, dapat strategic ka. So, kailangan meron ka lang isang niche sa channel mo or isang one main topic sa buong channel mo. Dapat hindi po random. Pang-apat na reason bakit kailangan kilalanin natin si YT algorithm para hindi tayo ma-burn out. Alam nyo, di ba? Marami nagsisilabasan ng mga creators pero kakonti lang talaga yung mga kilala natin. Kasi sila po yung mga hindi tumigil. Ina-analyze kasi nila yung algorithm nila. Hindi sila bara-bara mag-upload. Patience plus strategy is equal to growth. Reason number 5 kung bakit kailangan natin si YouTube algorithm para mag-level up ka bilang isang creator to strategies. Iba kasi yung content creator lang sa strategic ka. Kapag kilala mo na talaga si algorithm, hindi ka lang basta-basta nagpo-post eh. Gumagawa ka na ng content kasi may purpose na. Kailangan talaga, no? Tandaan nyo na may value dapat yung mga ina-upload nyo dito. Ano ba yung mga common myths about YouTube algorithm? Hindi pinupush ang mga small creators? Kailangan mag-upload araw-araw? Pagka hindi ka nag-viral, hindi ka na push, hindi po ganon. Ano ba yung mabibigay kong tips para maging kaibigan mo si algorithm? Number 1, strong 5 to 10 seconds hook. Pangalawa, wag mahabang intro, please lang. Number 3, solve a problem. 4, clear title at may promise or mabibigay kang benefit sa mga nanonood. At number 5, kailangan may call to action. Kung meron ka natutunan today, comment algorithm.
At kung gusto mo pa ng more tips about YouTube growth, monetization, or search engine optimization, don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Remember this, hindi ka late, hindi ka mahina. Kailangan, number 1 to, kilala mo si YouTube algorithm. Thank you so much. Bye. God bless us all. Bye.